Isang taus-pusong pagbati sa inyong lahat, mga kapwa ko pusong nagmamahal at nasasaktan sa bawat pagsubok ng buhay. Madalas tayong naghahanap ng karamay, ng isang kwentong sasalamin sa ating mga pinagdaraanan. Muli, samahan ninyo akong buklatin ang isang aklat ng buhay na puno ng pighati, pag-asa at walang hanggang pag-ibig. Saan nga ba kumukuha ng lakas ang isang ina kapag ang buong mundo ay tila tumatalikod na sa kanya? Sinasabi nila, ang mga sugat kapag naghilom ay nagiiwan ng pilat, ngunit paano kung ang mga pilat na iyon ang siya palang magiging mapa patungo sa isang bagong simula? Ito ang kwento ni Diwa. Sa unang kabanata, ang anino sa tulay ng paglimot. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa manipis na karton na nagsisilbing higaan nila ni Sinag. Mahigpit ang yakap ni Diwa sa kanyang 4 na taong gulang na anak, ang tanging yaman niya sa mundo, habang ang ingay ng mga sasakyang dumaraan sa ibabaw ng tulay ng paglimot ay nagsisilbing malupit na uyayi sa kanilang gabi. Nanginginig ang munting katawan ni Sinag, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa lagnat na mula pa kaninang hapon ay hindi bumababa. Bawat pag-ubo ng bata ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Diwa. Dinadama niya ang noo nito gamit ang likod ng kanyang palad. Nag-aapoy. Nanay, malamig. Ungol ng bata sa pagitan ng mga paghingang mabibigat. Shh, anak. Nandito lang si nanay? Bulong ni Diwa, habang lalo pang isiniksik ang katawan ng anak sa dibdib niya, na para bang ang kaunting init ng kanyang katawan ay sapat na para labanan ang sakit. Ngunit alam niyang hindi. Alam niyang kailangan ni Sinag ng gamot, ng doktor, ng isang bubong na hindi gawa sa bakal at semento. Diyos ko, wag po ang anak ko. Sa lahat ng ipinagkait niyo sa akin, wag lang po siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na pitakang kupas na. Ang tanging laman ay ang pag-asang nakatupi at 3 pirasong 5 pisong barya. 15 piso. Ni hindi ito sapat para sa isang tableta ng paracetamol. Napapikit si Diwa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila mas mabigat pa sa tulay na kanilang sinisilungan. Isang magarang sasakyan ang dumaan sa kalsada sa di kalayuan. Ang makina nito'y banayad na umuugong. Sa isang saglit, sa liwanag ng ilaw nito, bumalik sa alaala ni Diwa ang isang gabing halos kapareho nito. 5 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa gabing iyon, hindi semento ang kanyang hinihigaan, kundi malambot na damo sa isang parke. At ang yakap na kanyang nararamdaman ay hindi mula sa isang nag-aalalang ina, kundi mula sa isang lalaking nangako sa kanya ng mga bituin. Naalala niya ang bango ng pabango nito, ang init ng kamay na nakahawak sa kanya, ang mga salitang matatamis na bumubura sa lahat ng kanyang takot. Iaalay ko sa iyo ang mga bituin. Diwa ko, bulong noon ni Silakbo sa kanyang tainga. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita iiwan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Diwa. Mga bituin. Ang tanging bituing natatanaw niya ngayon ay ang mga sirang bumbilya sa ilalim ng tulay at ang mga matang nanlalabo na ng kanyang anak. Ang pangako, tulad ng mga sasakyang dumaraan, ay mabilis na naglaho sa dilim. Muling umubo si Sinag, isang ubo na tila umuuka sa kaluluwa ni Diwa. Tapos na ang paghihintay, tapos na ang pagtitiis, ang natitirang orgulyo, ang natitirang hiya. Lahat iyon ay wala ng halaga kumpara sa buhay ng kanyang anak. Sa panginginig ng kamay, kinuha niya ang isa sa mga barya. Susubukan niyang makiusap sa pinakamalapit na botika. Ngunit sa kanyang pagtayo, sa pagmamadali at pag-aalala, nadulas ang barya sa kanyang palad. Gumulong ito sa magaspang na sahig at sa isang kisap mata, nahulog sa isang maliit na siwang sa semento. Tuluyan nang naglaho sa dilim. Tunog lang iyon ng barya. Ngunit para kay Diwa, tunog iyon ng huling pag-asang nawala. Kasabay ng paglaglag ng barya,
ay ang paglaglag ng kanyang mga luha at nang natitira niyang pag-aalinlangan. Napatingala siya, hindi sa langit, kundi sa isang dambuhalang gusali sa kabilang kalsada. Ang mga ilaw nito ay nagniningning na parang mga huwad na bituin at sa pinakatuktok, nakaukit ang isang pangalang matagal na niyang sinumpa sa kanyang isipan, Montenegro. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas mapanganib, isang desisyon. Yumuko siya at hinalikan ang noo ni Sinag. Gagawa si nanay ng paraan. Anak, bulong niya, pangako. Sa gabing iyon, sa ilalim ng tulay ng paglimot, isang pangako ang binitiwan ni Diwa. At sa pagsikat ng araw, tutungo siya sa impyernong matagal na niyang tinalikuran para singilin ang isang demonyong may utang sa kanya. Hindi ng pera, kundi ng isang buong buhay. Ang malamig at tahimik na hangin sa loob ng conference room ng Montenegro Corporation ay tila kayang pumutol ng kahit anong ingay. Sa dulo ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakaupo si Silakbo Montenegro, ang CEO. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalas habang pinapasadahan ang mga numero sa proyektor. The profit margin for the last quarter is unacceptable, anunsyo niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na nagpatahimik sa lahat ng board members sa silid. I want a revised proposal on my desk by tomorrow morning. No excuses. Walang nangahas na umimik. Sa mundo ng korporasyon, si Silakbo Montenegro ay isang alamat. Mula sa pagiging isang binatang playboy, hinulma niya ang kanyang sarili bilang isang walang awang negosyante. Ang bawat desisyon niya ay kalkulado. Ang bawat kilos niya ay may layunin. Ang puso niya, kung meron man, ay nakatago sa ilalim ng mga patong-patong na mamahaling damit at bakal na determinasyon. Habang nagsasalita ang isa sa mga department head. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, ng yaman, at ng kapangyarihan, may isang bahagi sa kanya na laging nakakaramdam ng pagkukulang, isang anino mula sa nakaraan, na kahit anong pilit niyang ibaon, ay pilit pa ring umaahon sa mga gabing hindi siya makatulog. Isang anino na may pangalan, Diwa. Biglang bumukas ng bahagya ang pinto ng conference room. Ang kanyang executive secretary na si Ana ay maingat na sumilip. Ang mukha ay balisa. Isang bagay na hindi pangkaraniwan, alam ni Ana ang patakaran. Walang sino man ang pwedeng umistorbo sa kanya sa gitna ng board meeting. Sumimangot si Silakbo, isang senyas na nagtatanong. Lumapit si Ana, yumuko, at bumulong ng halos hindi marinig. Sir, may bisita po kayo. Isang babae. Ayaw pong magpaawat sa lobby. May dala po siyang bata. Nawala ang pagkakunot ng noo ni Silakbo, napalitan ng pagkalito. Tell security to handle it. Sir, ginawa na po namin. Nanginginig na sagot ni Ana. Pero nagpupumilit po siya. Ang pangalan daw po niya, Diwa Madrigal. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, ang mundo ni Silakbo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang mga numero sa proyektor ay naglaho. Ang boses ng mga board members ay naging isang malayong ugong. Diwa, pagkatapos ng 5 taon, tumayo siya bigla na ikinagulat ng lahat. Meeting adjourned. Maikling sabi niya. Bago mabilis na lumabas ng silid, iniwan ang mga miyembro ng board na naguguluhan. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa kanyang opisina, 1,000 emosyon ang nag-uunahan sa kanyang dibdib. Galit, pagkagulat, takot, at isang maliit, traidor na piraso ng pananabik. Bakit ngayon pa? Bakit siya nagbalik? Pagbukas niya ng pinto ng kanyang opisina, nandoon nga siya. Nakatayo sa gitna ng mamahaling Persian rug, mukhang pagod at payat, ngunit ang mga mata ay may apoy pa rin ng pagsuway.
at sa kanyang mga bisig, isang batang babae na mahimbing na natutulog, ang mukha ay mamula-mula sa lagnat. Napatitig si Silakbo sa bata. Ang buhok nitong kulot, ang hugis ng ilong, ang paraan ng pagkakakibot ng labi nito habang natutulog. Silakbo. Basag ni Diwa sa katahimikan. Ang boses niya, na dati musika sa kanyang pandinig, ay ngayoy tunog ng isang basag na salamin. Hindi siya nakasagot. Nananatili ang kanyang mga mata sa bata. Anak ko ba siya? Ang tanong ay sumisigaw sa kanyang isipan, ngunit takot siyang bigkasin. Nasaan ang konsensya mo? Patuloy ni Diwa, may bahid ng pait. 5 taon. 5 taon mo kaming tinalikuran na parang basura. Bago pa man makahanap ng salita si Silakbo, isang malakas na boses ang pumuno sa silid. Anong kabastusan ito? Si Doña Esmeralda Montenegro, ang matriarch ng pamilya, ay pumasok na parang isang reyna, nakasuot ng eleganteng damit at alahas na kumikinang. Ang tingin niya kay Diwa ay puno ng pagkasuklam. Ina. Nasabi na lang ni Silakbo, "Wag mo akong tawaging ina sa harap ng babaeng ito." Matigas na sabi ni Doña Esmeralda. Humarap siya kay Diwa. Ano ang kailangan mo, babae? Pera? Sabihin mo ang presyo mo at umalis ka na. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa anak ko. Ang bawat salita ay parang latigo. Nakita ni Silakbo ang pamumula ng mukha ni Diwa sa galit at kahihiyan. Hindi pera ang kailangan ko, sagot ni Diwa. Nanginginig ang boses. Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Doña Esmeralda. Ama, huwag kang katawa-tawa. Isang hamak na gold digger ka lang na sinusubukang sirain ang pangalan ng pamilya namin. Security! Sigaw niya. 2 malalaking guwardiya ang pumasok. Si Silakbo ay nanatiling nakatayo, paralisado sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, sa pagitan ng kanyang ina at ng babaeng minsan niyang minahal. Huwag! Sigaw ni Diwa habang papalapit ang mga guwardiya. Sa pagpupumiglas, nadulas sa kanyang kamay ang isang maliit at kupas na litrato. Lumipad ito sa hangin at lumapag malapit sa paanan ni Silakbo. Habang hinihila palabas ng mga guwardiya si Diwa, na sumisigaw at umiiyak, ang tingin ni Silakbo ay napako sa litrato sa sahig. Isang larawan ng batang babae. Nakangiti, ang mga mata ay nagniningning. Silakbo! Huwag kang maging duwag! Ang huling sigaw ni Diwa bago isara ang pinto. Tandaan mo, anak, sabi ni Doña Esmeralda. Inaayos ang kanyang damit na tila walang nangyari. Ang mga basurang tulad niya ay dapat itinatapon para hindi makalat ang pangalan ng mga Montenegro. Umalis ang kanyang ina. Iniwan si Silakbo sa katahimikan ng kanyang perpektong opisina. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang litrato. Tinitigan niya ang mukha ng bata. At sa mga matang iyon, hindi ang sarili niya ang nakita niya. Nakita niya ang mga mata ng kanyang kakambal, ang kanyang yumaong kapatid. Isang lihim na tanging siya, ang kanyang ina, at ang langit ang nakakaalam. Ang bakal na pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkabitak. Ang pagkalito ay napalitan ng isang mas malalim na takot. Isang takot na ang kasalanang matagal na niyang ibinaon ay nagbalik para singilin siya. Ang bawat hakbang pabalik sa tulay ng paglimot ay mas mabigat kaysa sa nauna. Para kay Diwa, ang bigat ay hindi lang dahil sa pagod o sa katawan ni Sinag na lalong bumibigat sa kanyang mga bisig. Ito ang bigat ng kabiguan, ng kahihiyan, ng katotohanang muli siyang ipinagtabuyan ng mundong minsang nangako sa kanya ng kaligayahan. Pagdating sa kanilang munting sulok sa ilalim ng tulay, ang paghinga nito ay mababaw at mabilis. Hinaplos ni Diwa ang pisngi ng anak at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Patawarin mo si nanay, anak. Patawarin mo ako. Hagulgol niya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig.
Nabigo ako. Nabigo na naman ako. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na pagkatalo. Wala nang pag-asa, wala nang matatakbuhan. Tumingala siya sa madilim at malamig na estruktura ng tulay. Tulay ng paglimot, marahil, ito na nga ang kanilang hantungan. Ang lugar kung saan sila tuluyang kalilimutan ng lahat. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak. Nang walang tunog, ang kanyang pighati ay nilalamon ng ingay ng gabi sa Maynila. Ilang sandali ang lumipas nang makarinig siya ng mga yabag na papalapit. Agad siyang naging alerto. Hinila niya si Sinag palapit sa kanya na para bang isang inahing manok na poprotekta sa kanyang sisiw laban sa panganib. Isang babaeng nasa edad 40, maayos ang pananamit at may mabait na mukha ang huminto sa kanyang harapan. May dala itong payong kahit hindi naman umuulan. Magandang gabi po. Magalang na bati ng babae. Ang kanyang boses ay mahinahon. Sumimangot si Diwa, puno ng pagdududa. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay magaspang dahil sa pag-iyak. Sa lansangan, natutunan niyang huwag basta-basta magtiwala. Ngumiti ang babae, isang ngiting nakakabawas ng kaba. Ako po si Gnang Reyes, isang social worker. May nag-report po kasi tungkol sa isang mag-inang nangangailangan ng tulong dito. Tumingin siya kay Sinag na nahihirapan sa paghinga. May sakit po ba ang anak ninyo? Sino ang nagpadala sa iyo? Ang ulit ni Diwa, mas mariin ngayon. Imposibleng may nag-report. Walang nakakaalam sa kanila. Maliban na lang kung isang concerned citizen po ang tumawag sa aming tanggapan, paliwanag ni Gnang Reyes. Umiiwas sa kanyang mga mata. Ang mahalaga po ngayon ay ang kalagayan ng inyong anak. Mayroon po kaming shelter kung saan pwede kayong pansamantalang tumuloy. May doktor po doon na pwedeng tumingin sa kanya. Nag-alinlangan si Diwa. Pride. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Ngunit nang muli niyang tingnan ang namumutlang mukha ni Sinag, alam niyang wala na siyang karapatang pairalin pa ang pride. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang shelter, na tinatawag na tahanan ng pag-asa, ay simple lang ngunit malinis. May mga double deck na kama, isang maliit na kusina, at higit sa lahat, isang bubong na hindi tinatagos ng hamog ng gabi. Isang clinic nurse ang agad na sumuri kay Sinag at binigyan ito ng gamot. Pagkatapos mailagay si Sinag sa isang malinis na kama, inabutan si Diwa ni Gnang Reyes ng isang mainit na sopas at isang baso ng tubig. Sa unang higop, naramdaman ni Diwa ang init na gumapang sa kanyang kalamnan. Hindi niya namalayan kung gaano na pala siya kagutom at kauhaw. Sa tahanan ng pag-asa, nakilala ni Diwa ang iba pang mga babae. Bawat isa ay may dalang kwento ng pighati, mga iniwan ng asawa, mga biktima ng karahasan, mga itinaboy ng sariling pamilya. Habang nakikinig siya sa kanilang mga kwento sa paligid ng isang maliit na mesa, isang bagay ang napagtanto niya. Hindi sila nangangailangan lang ng pagkain at tirahan. Ang kailangan nila ay isang pagkakataon para muling bumangon. Para patunayang hindi sila basura na basta na lang itinatapon. Isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang bahay. Isang bahay na hindi lang basta masisilungan, kundi isang lugar kung saan matututo silang maghilom, magtrabaho, at muling mangarap. Isang bahay na tatawagin niyang Bahay Sinag, para sa kanyang anak at para sa lahat ng mga anak na nawalan ng liwanag. Kinabukasan, habang pinagmamasdan niya si Sinag na mas maayos na ang pakiramdam, nilapitan siyang muli ni Gnang Reyes. May nag-iwan po pala nito para sa inyo. Sabi nito. Iniabot ang isang sobre. Ano to? Ayoko ng pera. Mabilis na tanggi ni Diwa. Ang alaala ng pagpapahiyang tinamo niya kahapon ay sariwa pa. Hindi po ito pera, sabi ni Nga Reyes.
Isa po itong alok. Binuksan ni Diwa ang sobre. Sa loob ay isang formal na liham mula sa isang Madrigal Community Trust Fund. Nakasaad doon na handa silang magbigay ng seed funding para sa anumang proyektong pangkabuhayan na sisimulan niya para sa mga kababaihan sa shelter. Walang pangalan ng tao. Isang foundation na hindi niya kailanman narinig. Ang apelyido lang niya ang ginamit. Napakunot ang noo niya. Sino ang gagawa nito? Isang taong alam ang apelyido niya. Isang taong may kakayahang magtayo ng isang trust fund sa isang iglap. Isang tao, alam na niya. Isinara niya ang sobre. Ang kirot ng pagtataksil ay bumalik. Ngunit ngayon ay may kasama na itong bagong damdamin. Determinasyon. Tiningnan niya si Ginang. Reyes, pakisabi sa concerned citizen mo. Sabi niya, ang bawat salita ay may bigat. Natatanggapin ko ang alok. Pero hindi ito limos. Ito ay isang utang. At sisiguraduhin kong mababayaran ko ang bawat sentimo nito. Babangon ako, hindi dahil sa tulong niya, kundi sa kabila ng tulong niya. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang marangyang opisina, nakatingin si Silakbo sa isang hidden camera feed mula sa shelter. Pinapanood ang bawat kilos niya. Narinig niya ang bawat salita. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Silakbo. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, sa halip na takot, isang kakaibang pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Ang opisina ni Silakbo Montenegro ay ang kanyang kaharian. Mula sa ika-50 palapag, tanaw niya ang buong lungsod ng Maharlika, isang konkretong gubat kung saan siya ang hari. Ngunit sa mga nakalipas na linggo, ang kanyang atensyon ay wala sa mga gusali o sa stock market. Ito ay nakatuon sa isang maliit na monitor sa gilid ng kanyang mesa. Isang live feed mula sa isang mundo na malayong malayo sa kanya. Pinapanood niya si Diwa. Pinapanood niya itong maging abala sa pag-aayos ng tahanan ng Pag-asa, sa pakikipag-usap sa mga opisyal ng barangay, sa pagtuturo sa ibang mga babae ng paggawa ng mga handicrafts. Bawat ngiti ni Diwa, bawat tawa, ay isang karayom na tumutusok sa kanyang budhi. Isang paalala ng lahat ng ipinagkait niya rito. At pinapanood niya si Sinag, ang kanyang pamangkin, ang anak ng kanyang kapatid. Pinapanood niya itong tumakbo, maglaro, at unti-unting bumalik ang sigla. Bawat halakhak ng bata ay nagdudulot ng kakaibang kirot at saya sa kanyang dibdib. Ito ang mukha ng kanyang kasalanan at siya rin ang mukha ng kanyang posibleng kaligtasan. Sir, narito na po ang report, sabi ni Ana. Maingat na inilapag ang isang brown envelope sa kanyang mesa. Binuksan ito ni Silakbo. Sa loob ay mga litrato na kuha ng private investigator na inupahan niya. Mga litratong mas malinaw kaysa sa video feed. Si Diwa, namimili sa palengke. Si Sinag, naglalaro sa isang maliit na parke. At isang litrato na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Diwa, nakikipagtawanan sa isang lalaki. Isang binatang mukhang disente. Isa sa mga volunteer sa shelter. Sa litrato, mukhang masaya si Diwa. Payapa, isang kapayapaang hindi niya kailanman na ibigay. Isang mainit na damdamin ang kumalat sa kanyang dibdib. Selos, isang damdaming alam niyang wala siyang karapatang maramdaman. Ibinagsak niya ang litrato sa mesa. Sino ang lalaking yan? Malamig niyang tanong. Siya po si Marco, sir. Isang volunteer social worker. Ayon po sa investigador, mabait po siya kay Diwa at malapit sa bata. Malapit sa bata. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ipagpatuloy ang pagmamanman, utos niya. Gusto kong malaman ang lahat. Nang makaalis si Ana, tumayo si Silakbo at lumapit sa malaking bintanang salamin. Sa ibaba ang mga tao ay parang mga langgam
Bawat isa ay may sariling pinagkakaabalahan. Gaano kadali para sa kanya na durugin ang isang langgam. Ngunit hindi niya magawa, hindi pagdating kay Diwa. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Doña Esmeralda lang ang tanging taong may lakas ng loob na pumasok nang hindi kumakatok. Hanggang kailan mo balak maglaro ng ganito, Silakbo? Bungad ng kanyang ina. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Itinuro niya ang monitor. Inaaksaya mo ang oras at pera ng kumpanya para sa babaeng yan. Para sa anak ng pagkakamali. Humarap si Silakbo. Ang kanyang panga ay nagtagis. Huwag na huwag mong tatawaging pagkakamali si Sinag, ina. Bakit? Hindi ba't iyon naman ang totoo? Ganti ni Doña Esmeralda. Dahil sa babaeng yan, nawala ang kapatid mo. At ngayon, hahayaan mong sirain din niya ang buhay mo? Wala kang alam sa nangyari. Mahinang sagot ni Silakbo. Ang boses ay may bahid ng sakit. Ako pa ang walang alam? Tumawa ang matanda. Silakbo, ginagawa ko ito para protektahan ka. Ang pamilyang ito, kung malalaman ng mga tao na may koneksyon ka sa kanila, masisira ang lahat ng pinaghirapan natin. Kung gayon, hayaan mong masira. Matigas na sabi ni Silakbo, na ikinagulat ng kanyang ina. Pagod na akong magtago, ina. Pagod na akong tumakbo. Duwag! Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang mukha ay namula sa galit. Mas pipiliin mo ang isang hamak na babae kaysa sa sarili mong pamilya? Hindi sumagot si Silakbo. Sa halip, lumapit siya sa isang estante at kinuha ang isang silver-framed na litrato. Isang litrato nilang dalawa ng kanyang kakambal. Si Sebastian, noong mga bata pa sila, magkamukhang magkamukha. Parehong nakangiti. Alam mo, ina, nagsimula si Silakbo, ang boses ay halos pabulong minsan. Iniisip ko kung ano kaya ang sasabihin ni Sebastian. Kung nandito siya ngayon, tinitigan niya ang litrato. Naalala niya ang huling pag-uusap nila. Ang pag-amin ni Sebastian tungkol sa isang babaeng mahal na mahal niya. Isang babaeng pinangalanan niyang Diwa. At ang pagsisisi ni Sebastian na hinayaan niyang itaboy ito ng kanilang ina. Kinabukasan, nangyari ang aksidente. Pasensya na, kapatid. Bulong ni Silakbo sa litrato, isang panalangin para lang sa kanilang dalawa. Pababayaan ko na sana sila, pero hindi ko kaya. May utang ako sa'yo. May utang ako sa kanila. Huwag mong gamitin ang kapatid mo laban sa akin. Banta ni Doña Esmeralda, nakikita ang determinasyon sa mga mata ng anak. Hindi ko siya ginagamit. Sagot ni Silakbo. Ibinabalik ang litrato sa estante. Ginagawa ko ang nararapat. Ang bagay na dapat ay ginawa ko na 5 taon na ang nakalipas. Ipinagpatuloy niya ang pag-utos sa kanyang abogado sa telepono. Nagbibigay ng mga instruksyon kung paano palihim na popondohan ang Madrigal Community Trust Fund nang hindi natutunton pabalik sa kanya. Alam niyang mapanganib ang kanyang ginagawa. Isang maling galaw lang at mabubunyag ang lahat. Ngunit habang tinitingnan niya muli ang monitor, kung saan nakangiting karga ni Diwa si Sinag, alam niyang sulit ang lahat ng panganib. Para sa kanila, handa siyang harapin maging ang galit ng sarili niyang ina. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang dating tahanan ng pag-asa ay nagbago. Sa tulong ng pondo mula sa Madrigal Community Trust Fund at sa walang kapagurang pagsisikap ni Diwa at ng iba pang mga kababaihan, ito ay naging bahay sinag. Hindi na lang ito isang simpleng shelter. Mayroon na silang maliit na talyer kung saan gumagawa sila ng mga bag, pitaka at iba pang produktong gawa sa retaso. Mayroon na ring maliit na panaderya na ang bango ng bagong lutong pandesal ay gumigising sa buong komunidad tuwing umaga. Si Diwa, mula sa isang babaeng walang tirahan, ay naging isang lider, isang inspirasyon. Ang kanyang kwento ay unti-unting napansin. Isang lokal na blogger ang nagsulat tungkol sa kanya na sinundan ng isang artikulo sa isang maliit na pahayagan. Tinawag siyang
Ang diwa ng pagbangon, para kay Diwa, ang bawat papuri ay hindi para sa kanya, kundi para sa lahat ng kababaihan sa bahay sinag na kasama niyang lumalaban. Ate Diwa, may order po tayong 100 piraso ng tote bag mula sa isang kooperatiba. Masayang balita ni Marites, isa sa mga unang residente ng shelter. Napakagandang balita niyan. Sagot ni Diwa, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, nararamdaman niyang may direksyon ang kanilang buhay. Para kay Sinag, para sa kanilang lahat, ang tagumpay ay nagdala ng mga bagong oportunidad. Iba't ibang maliliit na negosyante at organisasyon ang nagsimulang mag-alok ng suporta. Ang bahay sinag ay naging isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng isang madilim na komunidad. Ngunit ang liwanag ay laging may kasamang anino. Hindi lingid sa kaalaman ni Diwa na habang sila ay umaangat, may isang taong nagmamasid mula sa tore ng kapangyarihan nito, naghihintay ng tamang tiempo para wasakin ang lahat. Si Doña Esmeralda Montenegro ay hindi isang babaeng basta na lang tumatanggap ng pagkatalo. Nagsimula ito sa mga simpleng bulungan. Isang araw, habang namimili si Diwa sa palengke, narinig niya ang 2 tindera na nag-uusap. Narinig mo ba? Yung babae raw dyan sa bahay sinag. Mayaman daw talaga ang kinakasama. Ginagamit lang daw yung mga kawawang babae para magmukhang mabait. Hindi ito pinansin ni Diwa. Alam niyang sa bawat tagumpay ay may kaakibat na inggit, ngunit ang mga bulungan ay lumakas. Naging mga chismis na kumakalat sa social media. Isang anonymous na blog post ang lumabas na may titulong Ang Madilim na Lihim sa Likod ng Bahay Sinag. Hindi nito pinangalanan si Diwa, ngunit ang mga detalye ay malinaw. Isinalaysay nito ang kwento ng isang mapanlinlang na babae na gumamit ng isang bata para mangikil ng pera mula sa isang kilalang pamilyang negosyante. Ang post ay mabili na nag-viral. Diwa, nabasa mo na ba to? Tanong ni Marco. Ang mabait na volunteer, ipinapakita ang kanyang telepono. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Tiningnan ni Diwa ang artikulo. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting pumapasok sa kanyang sistema. Hindi siya nasaktan. Nagalit siya. Isang galit na malamig at matalim. Alam na alam niya kung sino ang may gawa nito. Ito ang estilo ni Doña Esmeralda, malinis, tuso, at nakamamatay. Ang epekto ay agaran. Ang mga dating sumusuportang ngiti mula sa komunidad ay napalitan ng mga mapanuring tingin. Ang mga donasyon ay biglang huminto. Ang mga kliyenteng dating pumupuri sa kanilang mga produkto ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang pinakamasakit ay nangyari isang hapon. Si Sinag ay umuwing umiiyak mula sa paglalaro sa labas. Nanay, humihikbing sabi ng bata. Sabi po ni Berto, masama ka raw pong tao. Sabi niya, ginagamit mo lang daw po ako. Niyakap ni Diwa ang kanyang anak ng mahigpit. Pinipigilan ang sariling mga luha. Ang laro ni Doña Esmeralda ay marumi. Idinadamay na nito pati ang kanyang inosenteng anak. Ang pagsubok ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono. Si G. Velasco, isang mabait na negosyante na nangakong magbibigay ng malaking donasyon para sa pagpapalawak ng kanilang panaderya, ay tumawag. Diwa, I'm sorry. Sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay hindi komportable. Kailangan kong bawiin ang aking pledge. May mga alingas-ngas akong naririnig. Hindi ko pwedeng isugal ang reputasyon ng kumpanya ko. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Diwa sa isang sulok ng talyer. Ang ingay ng mga makinang pantahe ay tila nangungutya sa kanya. Ang pundasyong pinaghirapan niyang itayo ay unti-unting ginuho ng mga kasinungalingang hindi niya kayang labanan. Ang bahay sinag, ang kanyang munting sinag ng pag-asa, ay nanganganib na maglaho sa dilim bago pa man ito tuluyang magniningning.
Tumingin siya sa labas ng bintana, patungo sa direksyon ng matatayog na gusali ng Montenegro. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Kung gusto ni Doña Esmeralda ng laban, ibibigay niya ito. Ngunit hindi niya ito lalabanan sa paraang gusto ng matanda. Lalabanan niya ito sa paraang alam niya sa pamamagitan ng katotohanan. At ang katotohanan ay nasa iisang tao lang. Kailangan niyang harapin si Silakbo. Ang Montenegro Foundation Charity Gala ay ang pinakamalaking social event ng taon. Dito nagtitipon ang mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan sa lungsod ng Maharlika, nakasuot ng kanilang mga pinakamahuhusay na gown at tuxedo, lahat sa ngalan ng kawanggawa. Para kay Diwa, ito ang perpektong lugar para sa isang komprontasyon. Isang lugar kung saan hindi makakatakas si Silakbo. Suot ang pinakasimpleng bestida na hiniram niya mula sa isa sa mga kasamahan sa bahay sinag, nagawa ni Diwang makalusot sa mga guwardiya sa pamamagitan ng service entrance sa tulong ng isang catering staff na naawa sa kanyang kwento. Sa loob, ang eksena ay mula sa ibang mundo. Nagkikislapang mga chandelier, dumadaloy na champagne, at mga pekeng tawa na umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. Hinanap ng kanyang mga mata ang lalaking pakay niya. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya siya, si Silakbo Montenegro. Guwapo at elegante sa kanyang itim na suit, nakikipag-usap sa isang senador. Ang ngiti sa kanyang labi ay kasing perpekto at kasing peke ng lahat ng nasa silid na iyon. Kasama niya si Doña Esmeralda na parang isang reyna sa kanyang emerald green na gown. Ang paningin sa dalawa ay nagpaalab ng galit sa dibdib ni Diwa. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Ito na. Walang atrasan. Naglakad siya ng diretsyo. Hindi pinapansin ang mga mapanuring tingin ng mga taong nadaraanan niya. Huminto siya ilang hakbang mula sa kanila. Silakbo, tawag niya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit sapat na para makuha ang atensyon nito. Lumingon si Silakbo. Ang perpektong ngiti sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng purong pagkabigla. Diwa, anong ginagawa mo dito? Kailangan nating mag-usap, matigas niyang sabi. Nakita ni Diwa ang pagbabago sa mukha ni Doña Esmeralda, mula sa pagkagulat patungo sa nag-aapoy na galit. Bago pa man makapagsalita ang matanda, hinila ni Silakbo ang braso ni Diwa. Dito tayo, sabi niya, at kinaladkad siya palabas ng ballroom, patungo sa isang tahimik na balkonahe kung saan tanaw ang mga ilaw ng syudad. Binitawan ni Silakbo ang kanyang braso pagdating nila roon. Ang lamig ng hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila. Nababaliw ka na ba? Mahinang sabi ni Silakbo. Ang boses ay puno ng tensyon. Alam mo ba kung anong gulo ang ginagawa mo? Gulo? Tumawa si Diwa ng mapait. Ako pa ang gumagawa ng gulo? Ang nanay mo, Silakbo! Ang nanay mo ang sumisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Ang nanay mo ang gumagawa ng mga kasinungalingan para wasakin hindi lang ako, kundi ang buhay ng maraming babaeng umaasa sa bahay sinag. Hindi nakasagot si Silakbo. Ang katahimikan niya ay isang pag-amin. Bakit? Tanong ni Diwa. Ang boses ay nagsimulang manginig. Bakit ninyo kami ginaganito? Hindi pa ba sapat na tinalikuran mo na kami? Kailangan niyo pa ba kaming durugin ng paulit-ulit? Tumingin si Silakbo sa malayo, sa mga ilaw ng syudad. Hindi ko alam na gagawin niya yon. Halos pabulong niyang sabi. Manilawa ka, Diwa. Wala akong kinalaman dyan, pero wala ka ring ginawa para pigilan siya. Sigaw ni Diwa. At yung pera? Yung foundation? Bakit mo ginawa yon, Silakbo? Para pagaanin ang konsensya mo? Para makatulog ka ng mahimbing sa gabi habang kami ng anak mo ay nabubuhay sa hirap? Para masabi mong may ginawa ka kahit sa totoo lang ay dinudungisan mo lang ang pagkatao ko? Ang bawat salita ay isang akusasyon.
Isang sampal ng katotohanan na hindi kayang iwasan ni Silakbo. Humarap siya kay Diwa at sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa ang sakit sa mga mata nito. Ang pader na laging nakaharang ay tila gumuho. Oo, pag-amin niya, ang boses ay basag. Ginawa ko yon dahil sa konsensya ko. Ginawa ko yon dahil sa takot. Ginawa ko yon dahil sa takot. Ginawa ko yon dahil sa tuwing tinitingnan ko si Sinag. Nakikita ko ang kapatid ko at ang lahat ng pagkakamali ko. Pero higit sa lahat, patuloy niya, lumalapit kay Diwa. Ginagawa ko to dahil may utang ako sa inyo. Isang utang na kahit kailan ay hindi ko mababayaran. Ang pag-amin na iyon ay hindi nagdulot ng kapanatagan kay Diwa. Sa halip, kinumpirma nito ang kanyang pinakamatinding takot. Habag. Awa. Yun lang ang nararamdaman ni Silakbo para sa kanila. Hindi pagmamahal, hindi pagsisisi, kundi isang transaksyon para bayaran ang isang utang. Ang kanyang pagtulong ay hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi dahil sa pagiging convenient nito para sa sarili niyang kapayapaan. Ang kanyang pride, ang tanging bagay na buo pa sa kanya, ay nasaktan ng todo. Kung ganun, malamig na sabi ni Diwa, umatras palayo sa kanya. Itigil mo na. Hindi ko kailangan ng awa mo. At lalong hindi ko kailangan ng perang galing sa'yo. Ibabalik ko ang bawat sentimo at sisiguraduhin kong hindi mo na kailanman makikita pa ang anak mo. Tumalikod siya para umalis, para iwan ang lalaki at ang lahat ng sakit na dala nito. Ngunit bago pa siya makahakbang, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Si Marites mula sa bahay Sinag. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello. Ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Marites. Isang boses na puno ng pag-aalala. Ma'am Diwa, si Marco po ito. Kailangan niyo pong pumunta sa ospital. Ngayon na po. Si Sinag po. Naaksidente. Siya. Ang mundo ni Diwa ay gumuho. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Napasigaw siya. Isang sigaw na puno ng takot at sakit. Isang sigaw na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang biyahe papunta sa ospital ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga imahe para kay Diwa. Ang mga nagniningning na ilaw ng syudad. Ang ugong ng sirena ng ambulansya na naririnig niya sa kanyang isipan ay mas malakas pa kaysa sa tunog ng makina ng taxi. Nasa likod niya, sa sarili nitong sasakyan, ay si Silakbo. Nang marinig niya ang sigaw ni Diwa at ang salitang ospital at Sinag, hindi na siya nag-isip pa. Sumunod lang siya. Ang kanyang puso ay kumakarera, kasabay ng takbo ng kanyang sasakyan. Ang lahat ng galit at pag-aalinlangan kanina ay napalitan ng isang primitibong takot, ang takot ng isang amang nanganganib na mawalan ng anak. Pagdating sa emergency room, ang eksena ay puno ng kaguluhan. Mga doktor at nurse na nagmamadali, mga pasyenteng umiiyak, at ang amoy ng antiseptiko na bumabalot sa hangin. Nakita ni Diwa si Marco. Ang mukha nito ay putlang-putla. Marco, nasaan si Sinag? Anong nangyari? Halos hysterikal na tanong ni Diwa. Nahulog po siya sa hagdanan, Ma'am Diwa. Paliwanag ni Marco. Ang boses ay nanginginig. Nagkaroon po ng basag na bumbilya sa itaas. Madilim po. Hindi niya napansin. Nabagok po ang ulo niya. Parang gumuho ang mga tuhod ni Diwa. Buti na lang at nasa likod niya si Silakbo para saluhin siya. Sa sandaling iyon, wala nang Montenegro o Madrigal. Wala nang mayaman o mahirap. Mayroon lang 2 taong nag-aalala. Para sa iisang bata, nakasalukuyang nakikipaglaban para sa buhay nito. Isang doktor ang lumabas mula sa operating room. Ang mukha niya ay seryoso. Kayo po ba ang ina ni Sinag Madrigal? Opo, ako po.
Sagot ni Diwa. Ang boses ay halos hindi marinig. Malakas po ang pagkakabagok ng ulo ng bata. May internal bleeding po siya. Kailangan namin siyang operahan agad para maalis ang blood clot sa kanyang utak. Paliwanag ng doktor. Pero may isang problema. Marami pong dugong nawala sa kanya. At ang blood type niya ay AB negative, isang napakabihirang uri. Ubos na po ang reserba namin dito sa ospital. Ang bawat salita ng doktor ay isang dagok. Kailangan namin ng dugo. Agad-agad, pagtatapos ng doktor, walang pag-aalinlangan, humakbang si Silakbo. Lahat ng takot, lahat ng pag-iingat, lahat ng lihim ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang batang nasa loob ng operating room. Kunin niyo ang dugo ko, matatag niyang sabi. Tinitingnan ang doktor sa mata. AB negative din ako. Anak ko siya. Ang pag-amin na iyon ay nagpatigil sa lahat. Napatingin si Diwa kay Silakbo. May halong gulat at isang maliit na kislap ng pasasalamat. Kahit si Marco ay natigilan, agad na kumilos ang mga nurse. Isinailalim si Silakbo sa mabilis na pagsusuri. Habang kinukuhanan siya ng blood sample, ang mga mata niya ay hindi humihiwalay kay Diwa. Isang tingin na nagsasabing, kaya natin to. Naghihintay sila sa pasilyo. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Si Diwa ay palakad-lakad. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa panalangin. Si Silakbo naman ay nakaupo, nakatingin sa sahig. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng pagsisisi. Dapat pala ay inamin ko na siya noon pa. Dapat pala ay hindi ko na sila hinayaang umalis. Ilang minuto ang lumipas nang bumalik ang doktor, kasama ang isang medtech. Ngunit ang ekspresyon sa mukha ng doktor ay hindi nagpapahiwatig ng magandang balita. Puno ito ng pagkalito. Ginoong Montenegro, nagsimula ang doktor. Tila naghahanap ng tamang salita. Positibo po na pareho kayo ng blood type ng bata. Nakahinga ng maluwag si Diwa. Salamat sa Diyos. Pero pagpapatuloy ng doktor, at ang salitang iyon ay nagpabigat muli sa hangin. Pero may problema po sa cross-matching test. Mayroon po kaming nakitang isang specific na antibody marker sa dugo ng bata na nag-react ng negatibo sa dugo ninyo. Sa madaling salita, hindi po tugma ang dugo ninyo para maisalin sa kanya. Magkakaroon po ng matinding rejection ang katawan niya kung ipipilit natin. Napatanga si Silakbo. Ano? Imposible yan. Tiningnan ng doktor ang resulta. Pagkatapos ay kay Silakbo. Iyon din po ang ipinagtataka namin, sir. Sa lahat ng kaso, dapat ay compatible kayo. Pero ang resulta po ng laboratorio ay malinaw. Pasensya na po. Pero, base sa isang specific marker, hindi tugma ang dugo ninyo para maisalin sa bata. Ang mga salita ng doktor ay parang isang bomba na sumabog sa gitna nila. Hindi. Hindi totoo yan, sabi ni Silakbo, nanginginig ang ulo. Napatingin si Diwa sa kanya. Ang maliit na kislap ng pasasalamat sa kanyang mga mata kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang lumang, pamilyar na damdamin, pagdududa, at sa likod nila, sa dulo ng pasilyo, isang anino ang papalapit. Si Doña Esmeralda, na narinig ang lahat, ay may ngiti ng isang demonyo sa kanyang mga labi. Ito na ang sandatang matagal na niyang hinihintay. Katahimikan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa pasilyo ng ospital. Sinira lang ng malayong tunog ng mga monitor at ng mabibigat na paghinga. Ang mga salita ng doktor ay nanatiling nakalutang sa hangin, mabigat at puno ng lason. Hindi tugma ang dugo ninyo. Si Silakbo ay parang isang estatwa, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isipan ay tumatakbo ng mabilis. Sinusubukang hanapan ng lohika ang isang sitwasyong wala nito. Paanong nangyari ito? Ang resulta ng DNA test ay malinaw. Siya ang ama. Ito ay isang katotohanang pang-agham.
Ngunit ang resulta ng cross-matching test ay isa ring katotohanang pang-agham. Dalawang katotohanang sumasalungat sa isa't isa. Ngunit para kay Diwa, iisa lang ang interpretasyon. Pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan, pagkatapos ng 5 taong pagpapabaya, ito na ang huling patunay. Ang DNA test. At marahil ay pineke niya. Marahil ay isa lang itong paraan para makuha ang tiwala niya, para manipulahin siya. Ang pag-asa na sandali niyang naramdaman ay naging abo. Napalitan ng malamig at mapait na katotohanan ng pagtataksil. Nakikita mo na? Anak, ang boses ni Doña Esmeralda ay pumutol sa katahimikan na parang isang matalim na bubog. Naglakad siya papalapit mula sa dilim ng pasilyo. Ang bawat hakbang ay may bigat ng awtoridad. Tumigil siya sa harap ni Silakbo, ngunit ang kanyang mga mata, na parang mga mata ng isang agila. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Isang manloloko ang babaeng yan, deklara ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw. Ginamit niya ang pagkakahawig ninyo ng kapatid mo para linlangin ka. At ngayon, pati ang siyensya na mismo ang nagsasabi ng totoo. Hindi mo anak ang batang yan. Ina, tumigil ka. Mahinang sabi ni Silakbo, ngunit kahit siya ay hindi sigurado sa kanyang mga salita. Ang pagdududa na itinanim ng kanyang ina sa loob ng maraming taon ay nagsimulang sumibol. Ako pa ang titigil? Tumawa si Doña Esmeralda. Humarap siya kay Diwa. Ano na ngayon, babae? Tapos na ang palabas mo? Lumabas na ang katotohanan. Hindi Montenegro ang dugo ng anak mo. Sino ang tunay na ama? Isa ba sa mga lalaki mo sa squatter? Sabihin mo, ang bawat salita ay isang sampal sa pagkatao ni Diwa. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Isang nakakakilabot na kalamigan ang bumalot sa kanya. Tumingin siya kay Silakbo. Naghahanap ng kahit isang bahid ng pagtitiwala sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay pagkalito. Pag-aalinlangan. Ang tingin ng isang lalaking hindi na alam kung ano ang paniniwalaan. At para kay Diwa, ang pag-aalinlangang iyon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng masasakit na salita ng kanyang ina. Iyon ang huling pagtataksil. Excuse me po. Isang nurse ang lumapit sa kanila, tila hindi alintana ang tensyon. May magandang balita po. Nakahanap po ang blood bank ng isang bag ng AB-negative blood mula sa isa pang ospital. Paparating na po. Pwede na po nating ituloy ang operasyon. Isang buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ng lahat. Ang kaligtasan ni Sinag ang pinakamahalaga. Habang inihahanda muli ng mga doktor ang lahat, walang nagsasalita sa kanila. Si Doña Esmeralda ay nakatayo sa isang sulok. May ngiti ng tagumpay. Si Silakbo ay nakasandal sa pader. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. At si Diwa ay nakaupo, yakap ang sarili, bumubuo ng isang pader na yelo sa paligid ng kanyang puso. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Sa wakas, lumabas ang doktor mula sa operating room. Tinanggal ang kanyang maskara. Ang operasyon po ay naging matagumpay. Anunsyo niya. Naalis na po namin ang blood clot. Nasa recovery room na po ang pasyente. Kailangan lang po nating hintayin siyang magising. Salamat sa Diyos. Ang panalangin ni Diwa ay nasagot. Ligtas na ang kanyang anak. Ngayon, oras na para harapin ang isa pang laban. Tumayo si Diwa. Naglakad siya papunta kay Silakbo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Tinitigan niya ito ng diretsyo, na para bang isang estranghero. Tapos na, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ligtas na ang anak ko. Hindi ko na kailangan ang tulong mo, o ang pera mo, o ang mga kasinungalingan mo. Diwa, maniwala ka sa akin. Hindi ko alam. Nagsimulang magpaliwanag si Silakbo, ngunit pinutol siya ni Diwa.
Huwag ka nang magsalita, sabi niya. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ayoko nang makarinig ng kahit ano mula sa'yo. Para sa akin, ang pag-aalinlangan sa mga mata mo kanina, iyon na ang katapusan ng lahat. Huminga siya ng malalim. Kahit kailan, hinding-hindi na kita guguluhin pa. Pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Mula ngayon, patay ka na para sa amin. Tumalikod siya at naglakad palayo, patungo sa recovery room kung nasaan ang kanyang anak. Iniwan niya si Silakbo na nakatayo roon, wasak, habang ang mga salita niya ay umuukit sa puso nito na parang isang lapida, patay ka na para sa amin. Ang mga sumunod na araw sa ospital ay lumipas sa isang nakabibinging katahimikan. Si Diwa ay hindi umaalis sa tabi ng kama ni Sinag. Binabantayan ang bawat paghinga. Hinihintay ang bawat pagmulat ng mga mata nito. Ang kanyang buong mundo ay lumiit sa 4 na sulok ng silid na iyon. Sa labas ng pinto, laging nagbabantay si Silakbo. Hindi siya umuuwi, hindi siya natutulog. Naghihintay lang siya, umaasang bibigyan siya ni Diwa ng kahit isang pagkakataon para magpaliwanag. Ngunit ang pinto ay laging nananatiling sarado. Ang pader na yelo na itinayo ni Diwa sa paligid ng kanyang puso ay mas matibay pa kaysa sa pader ng ospital. Paminsan-minsan, sinusubukan niyang kausapin ang mga nurse para kumustahin si Sinag. Maayos na po ang lagay niya. Ang laging sagot, hinihintay na lang po nating magising. Si Doña Esmeralda ay hindi na nagpakita. Para sa kanya, tapos na ang laban. Ang kailangan na lang niyang gawin ay hintayin kusang umalis si Silakbo at kalimutan ang pagkakamaling ito. Sa 3 araw, sa wakas, nagkaroon ng pagbabago. Dahan-dahang iminulat ni Sinag ang kanyang mga mata. Ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang bulong. Nanay, para kay Diwa. Iyon ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Niyakap niya ang kanyang anak. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Nandito lang si nanay, anak. Hindi kita iiwan. Umiiyak niyang sabi. Nang malaman ni Silakbo, nagising na si Sinag. Isang panibagong pag-asa ang sumibol sa kanya. Sinubukan niyang kumatok sa pinto. Diwa, please, hayaan mo lang akong makita siya. Kahit 1 minuto lang. Walang sagot. Diwa, mag-usap tayo. May mali sa nangyari. Aalamin ko ang totoo. Pangako. Maniwala ka lang sa akin. Ang tanging sagot na natanggap niya ay ang katahimikan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Sinag, nakatayo si Diwa sa tabi ng bintana, nakatingin sa kadiliman sa labas. Gumawa na siya ng desisyon. Isang desisyong masakit. Ngunit sa tingin niya ay kailangan. Hindi na siya pwedeng manatili dito. Ang anino ng mga Montenegro ay masyadong malaki. Masyadong madilim kahit na manalo pa siya sa labang ito. Habang buhay silang guguluhin ni Doña Esmeralda. At si Silakbo, ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang sumira sa huling hibla ng tiwalang natitira sa kanya. Hindi niya kayang palakihin si Sinag sa isang mundong puno ng lason, kasinungalingan at pagdududa. Kailangan nilang umalis. Kailangan nilang magsimula muli sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila, kung saan ang pangalang Montenegro ay walang ibig sabihin. Kumuha siya ng isang pirasong papel at ballpen. Nagsulat siya ng isang maikling liham para kay Marco at sa mga kasamahan niya sa bahay Sinag. Ipinagkakatiwala niya sa kanila ang lahat, ang kanyang pangarap, ang kanyang sinag. Patawarin niyo ako, sulat niya. Kailangan kong unahin ang kapakanan ng aking anak. Ipagpatuloy ninyo ang nasimulan natin. Balang araw, babalik ako sa ilalim ng kadiliman ng gabi habang ang buong ospital ay natutulog.
Ginawa ni Diwa ang kanyang plano. Maingat niyang binuhat si Sinag na natutulog pa rin dahil sa epekto ng gamot. Itinakip niya ito ng kumot para hindi ito maginaw. Dumaan siya sa fire exit, sa mga pasilyong hindi gaanong binabantayan. Bawat hakbang ay maingat. Bawat anino ay tila isang kaaway. Sa labas, sumakay siya sa unang taxi na kanyang nakita. "Sa bus terminal po, Manong," sabi niya habang umaandar palayo ang taxi. Napatingin siya sa bintana ng ospital. Naisip niya si Silakbo na marahil ay nagbabantay pa rin sa labas ng kanilang pinto. May kaunting kirot sa kanyang puso. Isang paalala ng kung ano ang maaaring nangyari. Ngunit iwinaksi niya ito. Tapos na. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Kinabukasan, pagkatapos ng isang gabing puno ng pag-aalala at pagsisisi, nagpasya si Silakbo. Hindi na mahalaga kung ano ang sinasabi ng siyensya o ng kanyang ina. Ang puso niya ang paniniwalaan niya. Kinuha niya ang orihinal na kopya ng DNA test result mula sa kanyang briefcase. Ito ang kanyang magiging sandata. Haharapin niya si Diwa at hindi aalis hanggat hindi nito siya pinakikinggan. Naglakad siya ng may bagong determinasyon papunta sa silid. Kumatok siya. Walang sagot. Kumatok siyang muli. Mas malakas. "Diva?" Nang wala pa ring sumagot, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang silid ay walang tao. Ang kama ay maayos na. Ang mga gamit ni Diwa at Sinag ay wala na. Sa ibabaw ng maliit na mesa, may nakatiklop na kumot. Malinis na ang lahat, na para bang walang sino mang gumamit nito. Nabitiwan ni Silakbo ang hawak niyang folder. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Lumuhod siya sa tabi ng kama kung saan dating nakahiga si Sinag. Hinaplos niya ang malamig na kumot. Wala na sila. Umalis na siya. Iniwan na niya ako. Isang malakas na sigaw ng kabiguan at sakit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na umalingaw-ngaw sa walang taong silid. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Silakbo ang tunay na kahulugan ng pagkawala. Nawala na sa kanya si Diwa sa pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, alam niyang kasalanan na niya ang lahat. Ang mga sumunod na buwan ay isang impyerno para kay Silakbo. Ang bawat araw ay nagsisimula at nagtatapos sa iisang layunin: hanapin si Diwa at si Sinag. Ginamit niya ang lahat ng kanyang yaman at koneksyon. Nag-upa siya ng mga pinakamahuhusay na private investigator. Ipinakalat niya ang kanilang mga litrato sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Ngunit para silang isang bula na naglaho sa hangin. Walang bakas, walang palatandaan. Ang Montenegro Corporation ay napabayaan. Ang mga board meeting ay naging walang kabuluhan. Ang mga numero sa stock market ay nawalan ng halaga. Ang kanyang kaharian ay gumuho sa kanyang paligid, ngunit wala siyang pakialam. Ano ang halaga ng isang kaharian kung wala naman ang kanyang reyna? Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang madilim na opisina at tinititigan ang litrato ni Sinag, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mga salita ng doktor sa ospital: "Sa lahat ng kaso, dapat ay compatible kayo." Iyon din po ang ipinagtataka namin, pagkaduda. Hindi pagdududa sa pagkatao ni Diwa, kundi pagdududa sa siyensya. Paanong ang dalawang resulta, DNA at blood compatibility, ay maaaring magkasalungat? Maliban na lang kung may isang bagay siyang hindi nalalaman. Isang pira-pirasong impormasyon na nawawala. Tumayo siya. May isang tao na maaaring may sagot. Isang taong matagal na niyang hindi kinakausap. Ang doktor ng kanilang pamilya, si Dr. Alcaraz. Isang matandang doktor na nagretiro na at nakakaalam ng lahat ng lihim ng mga Montenegro. Kinabukasan, nagmaneho si Silakbo papunta sa isang tahimik na probinsya sa timog kung saan nakatira si Dr. Alcaraz. Natagpuan niya ito sa isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga halaman
Nag-aalaga ng mga orkidya. Silakbo, iho. Napadalaw ka. Bati ng matandang doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat, ngunit may bahid din ng pagkaunawa na para bang matagal na niyang inaasahan ang pagbisitang ito. Doc, kailangan ko po ng tulong ninyo, diretsong sabi ni Silakbo. Tungkol po ito kay Sebastian. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang kakambal ay nagpabago sa ekspresyon ng doktor. Naging seryoso ito. Pumasok ka sa loob ng bahay. Sa ilalim ng liwanag ng isang lumang lampara, ikinuwento ni Silakbo ang lahat tungkol kay Diwa, kay Sinag, sa DNA test at sa hindi maintindihang resulta ng cross-matching test sa ospital. Nakikinig ng mabuti si Dr. Alcaraz. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop. Nang matapos si Silakbo, ang doktor ay bumuntong hininga ng malalim. May mga lihim ang pamilya ninyo, Silakbo? Mahinang sabi ng doktor. Mga lihim na ipinangako ko sa iyong ama na hindi ko sasabihin kanino man. Ngunit sa tingin ko, panahon na para malaman mo ang totoo. Kumuha siya ng isang lumang medical file mula sa isang baul. Ang pangalan sa labas, Montenegro. Sebastian. Ang iyong kapatid? Si Sebastian, nagsimula si Dr. Alcaraz, ay ipinanganak na may isang napakabihirang genetic condition, isang uri ng chimerism. Nangyayari ito sa mga kambal. Habang nasa sinapupunan pa lang sila, minsan, ang mga cells ng isang kambal ay napupunta sa isa. Sa kaso ninyo, si Sebastian ay may dalawang set ng DNA. Ang isa ay sa kanya, at ang isa ay sa iyo. Napatanga si Silakbo. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang dugo niya ay may dalang mga markers mula sa iyo, at ang dugo mo ay may dalang markers mula sa kanya. Paliwanag ng doktor. Kaya nang magpa-DNA test ka gamit ang pisngi mo, ang lumabas ay ang sarili mong DNA na nagpapatunay na ikaw ay kamag-anak ng bata. Ngunit ang dugo mo ay may dalang ala-ala ng dugo ni Sebastian. At kung ang bata ay may specific antibody marker na galing sa ina na reaktibo sa dugo ni Sebastian, magkakaroon ng incompatibility. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit. Ang pagkalito ay napalitan ng isang nakakagimbal na kaliwanagan. Ang bata. Bulong ni Silakbo. Ang anak ay kay Sebastian. Tumango ang doktor. Si Sebastian ang ama. Hindi ikaw. Isang alon ng iba't ibang emosyon ang humampas kay Silakbo. Lungkot para sa kanyang kapatid na hindi man lang nakilala ang sariling anak. Galit sa kanyang sarili dahil sa pagdududa kay Diwa. At isang malinaw na realisasyon. Si Diwa ay hindi nagsinungaling. Si Diwa ay hindi siya niloko. Si Diwa ay umibig sa kanyang kapatid. At siya, sa kanyang pananahimik at pagpapanggap, ay hinayaan itong maniwala na siya ang lalaking iyon. Ang nanay mo, pagpapatuloy ng doktor, alam niya ang lahat ng ito. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw niya sa babae. Dahil sinisisi niya si Diwa sa nangyari kay Sebastian, ang huling piraso ng palaisipan. Ang galit ng kanyang ina ay hindi lang dahil sa pagiging mahirap ni Diwa. Ito ay dahil sa sakit ng pagkawala ng isang anak. Nagpasalamat si Silakbo sa doktor at mabilis na umalis. Habang nagmamaneho siya pabalik sa Maynila, ang kanyang isip ay malinaw na. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Pagdating sa mansyon ng mga Montenegro, dumiretso siya sa library kung nasaan ang kanyang ina. Walang salita, inihagis niya ang kopya ng medical file ni Sebastian sa mesa. Ano ito? Tanong ni Doña Esmeralda. Bagamat ang panginginig sa kanyang boses ay nagpapakita na alam na niya. Alam niyo po ito, di ba ma? Tanong ni Silakbo. Ang kanyang boses ay malamig ngunit puno ng sakit. Alam niyo na si Sebastian ang ama. Alam niyo ang tungkol sa kanyang kondisyon. Ngunit hinayaan niyo akong magduda. Hinayaan niyong masira ang lahat. Bakit, ma? Bakit? Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya,
Nakita ni Silakbo ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Ang maskara ng isang malakas at walang pusong matriarch ay gumuho at ang nakita niya ay isang babaeng nasasaktan at nagluluksa dahil nagsimulang magsalita ang kanyang ina. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Dahil sa babaeng yan, nawala ang anak ko. Ang pag-amin na iyon ang hudyat ng simula ng katapusan. Ang lahat ng lihim ay malapit ng mabunyag. Ang isang maliit na baryo sa tabi ng dagat sa probinsya ng Quezon ay naging kanlungan ni Diwa at Sinag. Dito, simple ang buhay. Ang hangin ay sariwa. Ang mga tao ay mababait. At ang dagat ay nagbibigay ng kapayapaan. Nagtrabaho si Diwa sa isang maliit na karinderya. At si Sinag ay masayang naglalaro sa dalampasigan kasama ang mga bagong kaibigan. Malayo sila sa anino ng mga Montenegro. Malayo sa sakit ng nakaraan. Dito, sila ay sina Dina at Sina. Dalawang bagong saltang sinusubukang magsimula muli. Sa loob ng halos isang taon, nahanap ni Diwa ang isang uri ng kapayapaan kahit na may isang bahagi ng kanyang puso na laging may kulang. Isang hapon, habang naghahain siya ng pagkain, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumukas ang pinto at mula roon ay bumaba ang isang lalaking matagal na niyang sinubukang kalimutan, si Silakbo. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang babaeng pinagmulan ng lahat ng kanyang bangungot, si Doña Esmeralda. Ang puso ni Diwa ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nahanap na nila siya. Tapos na ang kanyang payapang buhay. Agad niyang hinanap si Sinag na naglalaro sa di kalayuan. Naglakad si Silakbo papalapit, ngunit hindi sa paraang mayabang o makapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagod. Si Doña Esmeralda naman ay mukhang mas matanda. Ang dating apoy sa kanyang mga mata ay napalitan ng kalungkutan. "Diwa," sabi ni Silakbo. Ang boses ay halos hindi marinig. "Umalis na kayo," malamig na sagot ni Diwa. Hinaharangan ang daan patungo kay Sinag. "Wala na kayong babalikan dito. Please, makinig ka muna," pakiusap ni Silakbo. "May kailangan kang malaman. Ang lahat ay isang malaking pagkakamali." Sa puntong iyon, si Sinag, na narinig ang mga boses, ay tumakbo papalapit. "Nanay, sino po sila?" Tumingin si Doña Esmeralda sa bata. Ang kanyang apo, ang huling piraso ng kanyang yumaong anak. Ang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang gumuho. "Sebastian," bulong niya. Ang pangalan ay isang panalangin, isang sumpa na pakunot ang noo ni Diwa. "Anong sinasabi mo?" At doon, sa harap ng dagat, sa ilalim ng papalubog na araw, sinabi ni Silakbo ang buong katotohanan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang kakambal na si Sebastian, kung paano sila magkamukha. Ikinuwento niya kung paanong si Sebastian pala ang tunay na minahal ni Diwa noon. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa bihirang kondisyon ni Sebastian, ang dahilan ng pagkalito sa ospital, at inamin niya ang kanyang sariling kasalanan, ang pananahimik dahil sa takot at sa sarili niyang pag-ibig para kay Diwa. Habang nagsasalita si Silakbo, ang mga alaala ni Diwa ay bumalik. Ang maliliit na pagkakaiba na hindi niya pinansin noon, ang pagiging mas makata at mahiyain ni Sebastian, kumpara sa pagiging mas agresibo at praktikal ni Silakbo. Napagtanto niya na ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak, ay matagal nang wala. Ang sakit ng pagkawala ay sariwa, na parang kahapon lang nangyari. "At ikaw?" sabi ni Diwa, bumaling kay Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Alam mo ang lahat ng ito, pero hinayaan mo akong magdusa. Hinayaan mong isipin ng lahat na isa akong manloloko." Biglang napaluhod si Doña Esmeralda sa buhanginan. Ang kanyang pagiging sopistikada ay naglaho
napalitan ng purong sakit ng isang ina. "Patawarin mo ako," humagulgol siya. Nabulag ako ng pagluluksa. Nang mamatay si Sebastian, nawala na rin ang isang bahagi ng aking puso at sinisi kita. Sa isip ko, kung hindi kanya nakilala, buhay pa sana siya ngayon. Patawarin mo ang isang inang nawalan ng anak. Ang eksena ay nakapigil hininga. Ang dating reyna ay ngayoy nakaluhod, humihingi ng tawad. Tumingin si Silakbo kay Diwa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Diwa, hindi ko na mababago ang nakaraan at alam kong hindi ako ang ama ni Sinag sa dugo. Pero hayaan mo akong bumawi, hindi bilang ama, hindi bilang kapalit ni Sebastian, kundi bilang isang taong nagmamahal sa'yo. Isang taong handang ialay ang buong buhay niya para alagaan kayo ni Sinag. Para punan ang lahat ng pagkukulang ko." Huminga ng malalim si Diwa. Tumingin siya kay Sinag na nakayakap sa kanyang binti, nalilito sa nangyayari. Tumingin siya kay Doña Esmeralda, isang babaeng nawasak ng sarili niyang galit, at tumingin siya kay Silakbo, isang lalaking handang akuin ang responsibilidad na hindi naman sa kanya. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang malalim na pag-unawa. Lahat sila ay biktima. Biktima ng mga lihim, ng takot at ng pag-ibig. Dahan-dahan siyang lumapit. Ngunit hindi kay Silakbo. Lumuhod siya sa harap ni Doña Esmeralda. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ang matanda ay nag-angat ng tingin. Puno ng gulat, panahon na para maghilom tayong lahat. Mahinang sabi ni Diwa. Sa halip na sisihin, nag-alok siya ng pagpapatawad. Sa halip na itaboy sila, binuksan niya ang pinto para sa posibleng paghihilom. Kinuha ni Doña Esmeralda ang kamay ni Diwa. Ang kanilang mga palad ay nagsalubong sa gitna ng kanilang pinagsamahang sakit. Sa pagkakataong iyon, sa dalampasigan ng isang tahimik na baryo, isang bagong simula ang isinilang mula sa abo ng nakaraan, makalipas ang 3 taon. Ang Bahay Sinag ay hindi na isang maliit na shelter lamang. Ito na ngayon ay isang pambansang pundasyon na may mga sangay sa iba't ibang probinsya, tumutulong sa libu-libong kababaihan at bata na makabangon at magsimulang muli. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Diwa Madrigal. Hindi na isang biktima ng nakaraan, kundi isang tunay na ilaw ng pag-asa. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng katatagan at pagpapatawad. Nakatayo siya ngayon sa entablado, sa harap ng daan-daang bagong graduate ng livelihood program ng pundasyon. Ang kanyang bawat salita ay puno ng inspirasyon at pagmamahal. "Ang mga pilat natin," sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, "ay hindi simbolo ng ating kahinaan. Ang mga ito ang mapa ng ating pinagdaanan, ang testimonya ng mga laban na ating napagtagumpayan. Huwag ninyo itong ikahiya. Sa halip, gawin ninyo itong lakas para bigyan ng liwanag ang daan ng iba." Sa isang sulok ng bulwagan, tahimik na nanonood si Silakbo. Hindi siya nakatayo sa tabi ni Diwa sa entablado. Iyon ang kanilang napagkasunduan. Ang Bahay Sinag ay mundo ni Diwa. Siya ang nagtayo nito mula sa sarili niyang pighati. Si Silakbo ay nanatiling isang tahimik na taga-suporta, isang anino sa likod ng tagumpay ni Diwa, ginagamit ang kanyang yaman at impluwensya para siguraduhing hindi kailanman mauubusan ng pondo ang pundasyon. Ito ang kanyang paraan ng pagbabayad puri. Sa tabi niya, nakaupo si Doña Esmeralda. Ang dating matapang at mapagmataas na matriarch ay ngayoy isang lola na may malambot na puso. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng bestida. Sa kanyang kandungan, masayang naglalaro si Sinag, na ngayon ay 7 taong gulang na. Ipinapakita ang kanyang iginuhit na larawan. "Look, Lola Esme," sabi ng bata. "This is Mommy. And this is you, and this is Tito Bo." "Napakaganda naman yan, apo ko," sabi ni Doña Esmeralda. Isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang relasyon nila ay hindi perpekto. May mga araw pa rin na ang anino ng nakaraan ay bumabalik, ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng inosenteng pagmamahal ng isang bata, ang yelo sa puso ng matanda ay natutunaw. Pagkatapos ng programa, nagtungo silang tatlo sa isang sementeryo, isang simpleng puntod na napapaligiran ng mga puting bulaklak. Sa lapida, nakaukit ang pangalan, Sebastian Montenegro. Inilapag ni Sinag ang kanyang iginuhit na larawan sa ibabaw ng puntod. "Hi, Papa Sebastian!" Magalang niyang bati. Itinuro sa kanya ni Diwa ang katotohanan sa paraang maiintindihan ng isang bata. Alam niyang mayroon siyang isang ama sa langit at isang Tito Bo na nag-aalaga sa kanya sa lupa. Tumayo si Silakbo sa tabi ng puntod ng kanyang kapatid. Walang salitang namutawi. Isang tahimik na pag-uusap lamang sa pagitan ng dalawang kaluluwang magkadugtong. Sa kanyang mga mata, makikita ang kapayapaan. Tinutupad na niya ang kanyang pangako. Dumating si Diwa at tumabi sa kanya. "Sa tingin ko, masaya na siya," bulong ni Diwa. "Alam kong masaya na siya," sagot ni Silakbo. At sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay lumingon mula sa puntod patungo kay Diwa. "Dahil sa'yo." Mula sa sementeryo, nagtungo sila sa dalampasigan kung saan sila unang nagkitang muli, ang lugar kung saan nagsimula ang kanilang paghihilom. Habang naghahabulan si Sinag at Doña Esmeralda sa may tubig, naglakad sina Diwa at Silakbo sa buhanginan. Ang paglubog ng araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas. Huminto sila. Tumingin si Diwa kay Silakbo. "Salamat, Bo," sabi niya. Isang simpleng pasasalamat na naglalaman ng lahat ng hindi nila masabi pasasalamat. Sa kanyang pasensya, sa kanyang suporta, sa pag-aako ng isang responsibilidad na hindi sa kanya. "Wala yon," sagot ni Silakbo. "Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Diwa. Tinuruan mo akong magmahal ng walang kondisyon. Tinuruan mo akong magpatawad, lalo na sa sarili ko." Dahan-dahan, iniabot ni Silakbo ang kanyang kamay. Hindi ito isang kilos ng pag-aari, kundi isang imbitasyon, isang alok ng pagsasama sa paglalakbay na kanilang tatahakin. Nag-alinlangan si Diwa ng isang saglit, hindi dahil sa pagdududa, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang palad sa palad ni Silakbo. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, isang perpektong paglalapat ng dalawang taong hinulma ng sakit, pinatibay ng pagsubok, at pinag-isa ng isang pag-ibig na mas malalim pa kaysa sa dugo. Hindi sila ang perpektong pamilya na laging nakikita sa mga larawan. Sila ay isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso, pinagdikit ng pagpapatawad, at pinatibay ng pagpili na magmahal araw-araw. Habang pinapanood nila si Sinag na tumatawa sa piling ng lola nito, sa ilalim ng papalubog na araw, naintindihan nilang lahat. Ang tunay na himala ay hindi ang pagtakas sa mga pilat ng nakaraan. Ang tunay na himala ay ang paghahanap ng lakas para gawin itong mga sinag ng liwanag na gagabay sa kanilang bagong simula, ang kanilang sariling bahay sinag. Maraming salamat po sa inyong paglalakbay, kasama sina Diwa, Silakbo, at Sinag sa kwento ng bahay sinag. Naway may aral tayong napulot tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad at sa kakayahan ng puso na maghilom, gaano man kalalim ang sugat. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang gawing liwanag ang ating pinakamatinding kadiliman. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Mayroon ba kayong mga karakter o sitwasyon na nais ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at asahan ninyo na babasahin namin ang bawat isa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito,
Huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli,